Nasa linya na natin mga kapuso si Attorney Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at abogado po ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Attorney Conti, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Yes, magandang umaga po. Yan. Attorney, meron na ba kayong, may warrant na nga ho ba? Laban po kay Senator Ronald De La Rosa? Ako alam niyo, hindi niya sa akin makukuha talaga yan. Ang tanging mga institusyon na makapagsasabi ay ICC o kaya yung Philippine government. Kahapon, neither confirm nor deny itong spokesperson ng ICC. So, mahirap pangunahan sila. Okay, pero sabi po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawang opsyon para maisakatuparan ito na mas maganda para walang gulo, hindi ba? Either sumuko daw po si Senator Ronald De La Rosa or magkaroon ng extradition, extradite siya. Yung option ng pag-surrender, medyo sa tingin natin hindi naman basta-basta susuko si Senator De La Rosa, pero yung sinasabing extradition, tama po ba yun? Pwede po ba yun, attorney? Oo. Mamoy, alam niyo baka yung surrender na binabanggit, hindi po yun yung voluntary surrender na iniisip natin. Okay. Meron kasing proseso sa ilalim ng Rome Statute. Talagay ko lang Opo. May proseso sa ilalim ng Rome Statute kung saan a person has to be arrested to the court. Meaning, i-turn over yung custody. At yun po yung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Okay. Aarestuhin pa rin siya dito. Surrender. Kaya patatlong option, yung voluntary surrender, di ba? Okay. Malinaw na po yun. Ibig sabihin, aarestuhin siya ng ating local authorities, isusurrender siya sa ICC. Based on the warrant. Yes, based on the warrant. Pero yung extradition na issue, pwede po ba yan? Yan, ako. Pwede. Kaya lang, tingin ko hindi kasi yun yung applicable. Ang extradition kasi ay proseso na may hinihingi na wanted na tao, di ba? Opo. Ang isang estado sa kabilang estado. So sa pagitan nito ng dalawang estado. Kaya hindi talaga siya extradition na ang konsepto. Hindi mas yung proseso na nandoon sa Rome Statute sa batas ng isang international court. So hindi pwede yung ICC ang magre-request to extradite Senator Bato, hindi ganon. Kundi yung bansa magre-request sa bansa natin. Oo, hindi siya state. Ang konsepto kasi nun, foreign warrant. So, may warrant na inisyo ng korte ng ibang bansa, kaso ng ibang bansa, krimen ng ibang bansa. Sa extradition, nagkakaroon ng proseso na kukumpirmahin natin yung batas nila, proseso nila, tama ba ito, bago mag-issue ng parang authority yung isang local court na hulihin. Dito, ang ICC warrant ay dapat may visa sa loob ng Pilipinas dahil naging miyembro tayo nito. So kahit pa halimbawa hindi na tayo miyembro, katulad na nangyari kay dating Pangulong Duterte, pag na-issuehan ng warrant si Senator Bato, meron pa ring epekto, meron pa ring dapat kilalanin pa rin ng gobyerno natin yung warrant na yon. Oo, kailangan kilalanin kasi tinanong ng court yung kanilang tinanong yung Duterte sa ICC kung meron bang jurisdiction ng Pilipinas. Opo. Sabi ng ICC meron kasi kahit naging dating miyembro at patuloy pa rin yung pagsilip ng ICC dun sa kaso na crimes against Yun lang naman very, very narrow na nga yung hindi na pwedeng sulilit yan ng, war crime. ICC, pag sulilit yan ng war crime sa Pilipinas sa ngayon, kahit even if the war crimes were committed during that time. Ma'am, isa pang punto dito, di ba ang sinasabi sa saligang batas, hindi mo pwedeng arestuhin ang isang incumbent senator while in session ng Congress. Plus, kailangan yung parusa doon sa kanyang krimen ay hindi dapat lalagpas ng 6 years, di ba? Pero applicable po ba sa kasong ito ni Senator Bato de la Rosa yung ganong klase ng provision? Halimbawa po na yung warrant ay ilabas na ng ICC sa kanya. Alam nyo, hinahanap nila na yung tinatawag immunity. Yes, ma'am. Kasi per se na immunity, ang mga senador, hindi pwedeng maging
basis yun na, sorry, senador ako. Sa ICC nga, yung presidential immunity hindi kinikilala. Kahit presidente ka at lalong-lalo na kapag presidente ka, mahihirapan na hahayaan ka kung may ganito katinding kaso. Tandaan natin, hindi naman ito traffic violation lang. Ito ay crimes against humanity na pinaparatang sa kanya. Okay. So ang sinasabi niyo, attorney, ay pag lumabas yung warrant, kaya nasa session o hindi ang Senado, hindi applicable yon. Kailangan ipatupad ng local government o ng national government natin yung warrant na yon. Oo eh. Siyempre may konting adjustment dun sa respeto din sa proseso. Yes. Huwag naman yung habang nagsasalita. Oo naman. O naman yung or habang umaten sa session. Talagang kailangan obserbahan ang due process and courtesy. Hindi interparliamentary courtesy per se kasi sa pagitan nyo ng Kongreso tsaka House of Representatives. Naririnig ko yun eh. Hindi yun yung tamang term siguro. But it's more of, kumbaga, pagrespeto sa proseso ng Senado. Okay. Ito lang, Attorney Conti, kasi kausap namin si Secretary John Vic ng DILG. Sabi niya, wala pa rin daw silang kopya ni soft copy nitong warrant na ito. Hindi pa sila nakakapag-usap ng mga magkapatid. Pero binabanggit niya, maaaring nanggaling sa isang third party yung soft copy ni Ombudsman Boying do sa warrant po ni Senator Ronald De La Rosa. Anong tingin niyo, what's keeping the ICC from saying na meron na nga kaming warrant o kasi neither confirm nor deny. Ba't kaya, Attorney Conti? Siyempre, una dyan yung consideration kung ma-i-implement ba yung warrant o hindi. Siyempre, maximizing the chance eh. Okay. Kasi pag in-announce mo, abay talagang... merong parang element of surprise dito, parang gano'n. Opo Tapos, actually yung ICC sabi nila, napagtanto nila na teka, dapat nga ang application ng warrant ay ang default secret. Yun yung may binago silang konti sa kanilang regulations, pero sinunod na rin naman nila ang kanilang practice. Oo. Parang yun nangyari din kay dating Pangulong Duterte, hindi ba ma'am, na walang basta nakaalam ng may warrant. Nung nalaman na lang natin lahat yun, nung bumalik na sa bansa at galing inabangan na siya sa paliparan, hindi ba? Opo, parang gano'n ang mangyayari sa atin. Hindi talaga. Kasi pag na-announce na, parang baka mapaghandaan pa. Yun ang sinasabi. Sige. Right. Attorney Conti, salamat sa oras. Mag-ingat ka, ma'am. Thank you. Good morning po. Salamat. Si Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel, International Criminal Court. Ang oras po natin. Hilingan, walang pinopro.